Ako si Hilaga. At ngayong gabi, ako ang personal na namumuno ng initiation rites nyo. Tandaan nyo, ang pagsali nyo sa pangkat silangan ay kusang loob at hindi kayo pinilit. Ang pangkat silangan ay higit pa sa isang samahan o pagkakaibigan. Ito ay kapatiran. Dito sa bawat laban nyo, asahan nyo na may masasadalan kayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, Master! Ang gagawin natin ngayong gabi ay hindi magiging madali. Inuunahan ko na kayo. Kaya kung hindi buong loob nyo, maaari na kayong umalis ngayon din. Magkikwit na ba kayo? No, Master! Ikaw, quitter ka ba? No, Master! Hindi ko marinig. Isigaw mo, quitter ka? No, Master! Very good. Tandaan nyo, ang initiation rites ay hindi ginagawa para pahirapan at masaktan kayo. Dito, makikita namin ang tibay ng loob at determinasyon nyo kung hanggang saan ang kaya nyong gawin at isin para sa kapatiran. Handa na ba kayo? Lasan nyo, handa na ba kayo mga neophytes? Umpisahan na! Joseph! Uy, Chef! Matras na tayo! Iyoko na! Umpisahan nyo sa dalawang yan. Sandali lang po, Master. I-recite mo ang slogan ng pangkat silangan. Ang pangkat silangan? Lakasan mo! Isigaw mo! Ang pangkat silangan ay higit pa sa kapatiran! Ah! Ituloy mo! Maasahan, masasandalan sa bawat... Ano yun? Joseph? Joseph! Ano nangyari? Halika dito! Takbo! Bilis! Sandali lang po! Yung best friend ko, kuya, si Joseph! Wala na siya. Kinuha na nila. Halika na! Po! Joseph! 10:35 ng gabi ng Miyerkules. Dapat ay natutulog na ako sa mga oras na ito. Pero hindi ako dalawin ng antok. Kaya naghanap ako ng mapapanood sa YouTube. At nakita ko ang channel ninyo. Hindi ako mahilig sa horror. Bukod sa wala akong oras dahil sa klase ng trabaho ko, wala na siyang thrill para sa akin dahil naubos na yata ang takot sa katawan ko. Hanggang sa nakita ko ang channel ninyo at nakinig ng isa sa mga episodes. Doon ko naalala ang kwento ng sarili kong karanasan tungkol sa mga aswang habang hinahanap ang kapatid kong si Joseph. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, isang magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko simulan, nais ko lang sabihin na lahat ng pangalan ng tauhan at lugar sa kwento kasama ako ay sinadya kong baguhin para maproteksyonan hindi lang ang kanilang pribadong mga buhay, kung hindi na rin dahil sa trabaho ko. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Elisa. Ngayon ay 45 years old na. Isa akong pulis na mula sa Samar at nadistino dito sa Maynila. Dito sa serbisyo ko na rin, nakilala ang boyfriend ko noon na si Gabriel. 30 anyos ako noon nang mabalitaan ko na sumali sa fraternity ang bunso kong kapatid na si Joseph. Isang bagay na mahigpit kong tinutulan. Ang hindi ko alam na sa kabila ng pagtutol ko ay lihim pa rin itong sumali. Ngunit nag-uumpisa pa lang daw ang initiation rites nang bigla daw magkagulo. Ang ibang neophytes ay nawala ng gabing yun at hindi na nakita. Kasama na ang kapatid ko. 2 taon nang lumipas ay hindi pa nakita ng mga pulis sa baryo namin si Joseph. Hanggang sa may natanggap akong misteryosong liham
tungkol sa maaaring makapagturo sa akin ng kinaroroonan ni Joseph. Sa pagbalik ko sa aming bayan, ang akala ko ay kriminal ang aming makakalaban sa paghahanap ko sa kapatid ko. Ngunit sa halip, mga nakakakilabot na aswang na hayok sa laman, aming nakasagua. Sa lahat ng yun, isang misteryosong dating sundalo ang tumulong sa amin. Nakahanda na ba yung bahay niyo? Oo, pinalinis ko na kay Manang Celia. Ayos ka lang ba? Hindi ko alam. Kung hindi lang dahil sa kapatid ko, hindi na ako babalik pa dito. Wala na rin naman akong pamilyang naghihintay sa akin. Hey, tandaan mo. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Alam ko. Kaya nga nagpapasalamat ako. Halika na makapagpahinga ka na. Ang layo ng biniyahin natin. Kasama ang nobyo kong si Gabriel, na kasama ko sa trabaho at isa ring pulis. Mula sa bus terminal ay sumakay kami ng tricycle papunta sa bahay namin. Mahigit 15 minutes din ang biyahe mula doon hanggang sa makauwi kami. Nang bumaba ako ng tricycle, magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ko nang makita ko pa lang ang harap ng bahay. Wala, okay ka na ba? Aha. Oo naman. Halika na sa loob. Ay, narito ka na pala, Elisa. Manny! Manny! Pumarito ka at dumating na si Elisa. Hi, Manang Celia. Nako, Elisa. Natutuwa ako makita ka ulit. Salamat po. Ako rin po masayang makita kayo. Nga pala si Gabriel po, boyfriend ko. Magandang araw po. Magandang araw naman. Halina at pumasok na kayo. Nakapaglinis na kami dito ni Manny. Oh, Manny, iakyat mo na nga lang muna yung mga gamit nila sa master's bedroom. Ang ganda pa rin itong bahay. Mabuti na lang at naalagaan niyo. Mhm. Alam ko kung gaano kamahal ng mga magulang mo ang bahay na to. Dahil ipapamana daw nila ito kay Joseph. Kaya lang mukhang sa'yo na rin mapupunta ito. Kaya nga po eh. Hindi ko nga po alam kung ibebenta ko ba to o hayaan ko lang ng ganito. Bahay bakasyonan total. Dito nakalibing sila mama. Huwag mong ibenta at baka multuhin ka ng mama mo. Ito talaga si Manang Celia, mapagbiro. Ay Manang, balita ko sarado na daw yung dating university na pinapasukan nila Joseph. Oo, pagkatapos nang mawala ang grupo nila Joseph at magsalita si Darwin, yung kaibigan ng kapatid mo tungkol sa mga narinig niya. Ayun, natakot ang mga magulang ng mga estudyante at nilipat sa ibang eskwelahan ng mga bata. Kahit naman sinong matinong magulang ganun ang gagawin. Pero saka mo na isipin yan. Magpahinga na muna kayo at maghahain ako ng pagkain sa mesa at nang makakain na rin kayo. Salamat, Manang. Natigilan ako nang mapatingin sa cabinet na puno ng picture frames. Naroon ang mga larawan namin. Mga larawan na kuha sa bahay na ito. Ang bahay na dati ay puno ng buhay, na ngayon ay bahagi na lang ng isang alaala. Kinuha ko ang family picture namin. Naaalala ko pa ang araw na yon. Anniversary ng mga magulang namin. At nagkaroon kami ng isang munting salo-salo. Napakasaya namin ng araw na yon. Wala akong kamalay-malay na yun na pala ang huling larawan na kumpleto kami. Habang nakatitig ako sa larawan namin, ay bigla na lang akong napahagulgol ng iyak. Lalo na nang matitigan ko ang kapatid ko. Ma. Pa.
Sorry po. Hindi ko pa rin nakikita si Joseph. Love, Tana, 2 taon ko na siyang hinahanap pero hanggang ngayon, kahit bangkay niya, hindi pa rin makita. kaya nga nandito tayo eh. Wala na sila, Gab. Wala na akong pamilya. Iniwan na nila akong lahat. Nag-iisa na lang ako. So, hindi totoo yan. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. 20 anyos ako noon nang sa isang iglap ay maulila kaming magkapatid. 1 linggo matapos ang anibersaryo nila, namatay sa aksidente ang mga magulang ko. Nang rumisponde ang mga pulis, ayon sa mga ito, may mga tao silang naabutan na kinakain ang mga laman loob nila. Ayon sa mga pulis doon, gawa daw yon ng mga taong nakatira sa gubat na napapabalitang mga kanibal. Sinubukan nilang hanapin ang mga bumaboy sa katawan ng mga magulang ko, pero hindi na nila nakita pa ang mga ito. Pero ayon naman sa ibang matatanda at albularyo dito sa bayan, aswang daw ang mga ito. Naiwan na sa akin ang pangangalaga kay Joseph. Nagkahiwalay lang kami nang madestino ako sa Maynila at naiwan siya dito sa probinsya. Kung nasaan man sila ngayon, sigurado akong binabantayan kanila. Matapos dalawin ang puntod ng mga magulang ko, ay dumiretso kami ni Gabriel sa police station kung saan humingi ako ng update tungkol sa paghahanap kay Joseph. Dismayado lang kaming lumabas ng presinto. Doon ko nilabas ang natanggap kong anonymous letter. Alam ko kung saan matatagpuan ang kapatid mo, SPO Tubagsino. Kung gusto mo pa rin mabawi, kahit ang kanyang mga labi, umuwi ka dito sa Samar. Mukhang mali yata na pinatulan ko tong anonymous letter na to ha. Baka mamaya niloloko lang ako nito. Well, totoo man o hindi yan. Since nandirito na rin tayo, ay hanapin na natin. Malay mo, magkaroon na tayo ng lead. Saan ba tayo unang pupunta? Kay Darwin, ang best friend ni Joseph. Mula doon sa bayan ay nagrenta kami ng motor at pumunta sa bahay nila Darwin. Nang makita kami nito, ay natigilan ito at nagtangka na umalis. Mabuti na lang at naagapan ito ni Gabriel at nahabol. Darwin, sandali lang. Kailangan ko na po umalis. Kahit sandali lang, please. Huwag mo naman akong talikuran. Ayaw mo bang matahimik si Joseph? May mga itatanong lang kami sa'yo pero kung hindi ka komportable sa mga tanong na yon, okay lang. Sabihin mo lang. Darwin, nakikiusap ako. Kahit konting impormasyon lang. 2 taon na siyang nawawala. Sige po, dito po tayo sa loob. Pinatuloy kami ni Darwin sa loob ng bahay nito, kung saan muli kong nakita ang nanay niya na kaibigan din ng parents namin. Hanggang sa mga sandaling yon, ay bakas pa rin ang takot sa mga mata nito. Naaalala ko pa na halos hindi ito makapagsalita dahil sa takot nang sinubukan kong kausapin o ng mga pulis. Mula noon ay nagkatroma na ito at hindi na nagpatuloy ng pag-aaral. Alam kong hindi madali ito para sa'yo. Kaya nagpapasalamat kami dahil pinagbigyan mo kami. Pasensya na rin po kayo, Ate Lisa, kung hindi ko kayo nahanap noon. Naiintindihan ko. Pwede na ba kaming magtanong sa'yo? Sige po. Una, ikaw ba ang nagpadala nitong sulat sa akin? Tinignan ni Darwin ang inabot kong papel at binasa yun. Pagkatapos ay
umiling, saka binalik sa akin ang sulat. Hindi po. Hindi ganyan ang handwriting ko, tsaka hindi ko po alam ang address nyo sa Maynila. Kung ganun, pwede mo na bang ikwento sa amin yung nangyari bago yung gabi ng initiation rites? Hindi dapat ako sasali, ate, pero kinumbinsi ako ni Joseph. Kasi nga lagi kami napagtripan ng member ng kanilang frat kahit wala kami ginagawa. Pumayag naman ako, tapos yung ibang nag-recruit pa sa akin ay kakilala naman namin. Noong gabi ngayon, imbes na yung kakilala namin ng mga una sa initiation rites, boses ng isang may edad na lalaki yung narinig namin. Kaya mo bang ilarawan yung boses niya? Naalala mo pa? Malaki ang boses niya, kuya. Tapos mababa na nakakilabot. Basta noon ko nang narinig ang boses na yun. Anong pangalan niya? Ilaga lang ang pakilala niya eh. Hindi ko nakita ang itsura niya dahil nakapiring na rin kami nung dumating siya. Pagkatapos ng kunting salita, nagsimula na po yung initiation rites. Pinagubad kami ng pantalon at t-shirt, tapos ako agad ang unang napadil ng mga leaders ng frat. Pangkat silangan tama? Opo, nakakailang paddle pa lang sila sa akin, tapos may narinig na akong umangil na malakas. Nakakatakot yung tunog, Ate Elisa. Parang mabangis na hayop, parang aswang. Aswang? Oo, ate. Doon na nagkagulo. Narinig ko na lang ng maraming sumigaw. Hindi na ako nakatayo nun basta dahil masakit na hita ko. Dahil ilang beses na rin ako nahato ng paddle. Kaya lang naman ako nakaligtas ay dahil may biglang kumablot sa akin, tapos pinasan niya ako at tumakbo kami. Sino tong mablot sa'yo? Naalala mo ba yung boses niya o nakita mo? Hindi ko po nakita ang itsura niya. Ang bilis din kasi ng pangyayari. Pati yung piring ko sa mata, hindi ko na rin naisip na tanggalin agad. Basta ang naalala ko lang po, mabilis siyang tumakbo habang pasan ako sa balikat niya. Tapos binaba niya ako. Nung alisin ko yung takip sa mata ko, nakita ko na lang nasa harap na ako ng dorm. Nasaan yung tumulong sa'yo? Umalis na po. Sigurado ka bang aswangin narinig mo? Oo, ate. Hindi ko alam kung nabanggit na ito ni Joseph sa inyo, pero bago pa mawala yung batch namin, ilang mga magulang na rin ang nagrereklamo sa admin ng university. Mailang sumali kasi na hindi na nakauwi at tuluyan na wala pagkatapos ng initiation rites. Kada taon, ilang neophytes ng pagkatsilangan ang nawawala. Hindi pinapansin ng school admin ang reklamo ng mga magulang. Kung hindi pa sila kinuyog pagkatapos mawala nila Joseph, hindi nila ipapasara yung fraternity. Nung sinabi ni Joseph sa akin na sasali siya sa frat, mariin akong tumutol. Pinagbuhalan ko siya. Hindi ko alam na tinuloy pa rin niya. Naikwento niya po yan. Sabi pa nga niya, huwag daw akong mag-ingay sa inyo. Subukan niyo po pumunta sa dati namin dorm. Kaso wala ng tao doon. Mula kasi ng ipasaradong university, nagalisan na rin ng mga estudyante doon. Ang alam ko, ate, doon sa kwarto ng girlfriend niya dati, may mga naiwan pa siyang gamit doon. Pumupuslit kasi yung dati at doon natutulog. Sige, salamat ha. Ate, subukan niyo rin pumunta sa office ng pangkansilangan sa school. Baka may makuha kayong ebidensya doon. Sige, salamat talaga Darwin. Ate Elisa, babawi ako sa'yo. Sa inyo ni Joseph. Ang tagal ko nagpadala sa takot ngayon, hindi na. Sabihin mo lang kung may tutulong ako sa'yo. Naku, hindi mo lang alam kung gaano kalaking tulong to para sa amin. Maraming salamat. Pero mas makakatulong ka kapag dumito ka muna sa bahay at alagaan at protektahan ng pamilya mo. Kung totoong aswang nga ang kumuha kay Joseph, mas delikado to. Alam mo, tama nga Ate Elisa mo. Mas kailangan ka ng pamilya mo dito. Sige po. Nga pala ate, room 6 yung dating kwarto ni Mary. Yung dating girlfriend ni Joseph. Okay. Sana may makita akong lead sa mga gamit niya. Nagharap na ako sa kwarto niya pero wala akong nakita. Siya nga pala ate, mag-iingat kayo sa lakad nyo. Kung sakaling salakayin kayo ng aswang, batuin nyo ng asin tapos maglatag kayo ng asin ng pagsabit ng bawang sa mga bintana at pinto kapag nasa bahay na kayo para hindi sila makapasok. Kapag nagtangka, barilin nyo. Takot ang mga aswang sa bala ng baril na siyang gawa sa metal at tanso. Mamamatay sila dyan basta maluba ang tama nila. Matagal lang na pag-uusapan ng mga matatanda yan tungkol sa mga aswang mula pa bata ako.
Hindi ko naman naisip na totoo dahil kahit nung dito pa ako nakatira, wala naman ako nakita. Meron ate. Hindi ko man sila nakita ng gabing iyon pero sigurado ako. Hindi taong kumuha kay Joseph. Dahil nagtanong-tanong kami sa bayan para makahanap ng maaaring lead sa kaso, ay muli kaming nakipag-usap sa hepe ng pulis doon. Inabutan kami ng 6:00 ng gabi at madilim na rin nang pumunta sa dorm. Sa likod ng kabayanan, matatagpuan ang dating dormitoryo. Medyo liblib at napapaligiran ng mga puno. Sa labas pa lang ay matinding kilabot na ang naramdaman ko. Love, ganito ba talaga dito sa inyo? Masyadong liblib. Makakatakot naman tong dorm na to. Medyo liblib kasi. Pero malapit lang kasi to sa bayan. Kailangan ng mga estudyante nun ng tahimik na lugar lalo kapag exam week. Mas nakakapag-concentrate sila sa pag-review nila. Hindi ko alam pero nakakilabot talaga eh. Halika, dito tayo. Inangat ni Elisa at Gabriel ang kanilang flashlight at dahan-dahang naglakad papasok ng dorm at lumiko papunta sa dulo ng hallway. Ang bawat hakbang nila at tunog ng sapatos ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Muling gumagapang ang kilabot sa katawan niya, kaya bigla siyang humawak ng mahigpit sa kamay ni Gabriel na nauuna sa kanya. Saan ulit yung kwarto? Number 6 daw. Ayun, sa dulo. Ganun na lang ang sigaw namin nang buksan ang pinto at may biglang tumalon na pusa mula sa taas ng cabinet palabas ng kwarto. Napaatras kami sa sobrang gulat at sumandal sa pader nang umangil sa amin ito bago tumakbo palabas. Habol ang hininga na nagkatinginan kaming dalawa. Muning naman. Huwag ka manggugulat. Ay, Lord. Tumalo ng puso ko dun. Okay ka lang? Oo, ayos lang. Halika na sa loob. Sinubukan naming buksan ang ilaw sa loob ng silid pero ayaw na nitong sumindi. Gamit ang flashlight ay tinignan namin ang mga gamit doon. Wala na halos gamit na pambabae doon. Karamihan na lang ay mga gamit na panlalaki, mga gamit ng kapatid ko. Kay Joseph nga itong mga... Sino yun? Ano sino yun? May dumaan. Wala naman tao eh. Love, pero mamanakot ang ganyan. Hindi seryoso, meron talaga. Ang mabuti pa, kunin na natin itong mga gamit ni Joseph. Doon na natin sa bahay tingnan. Sige. Natigilan kami sa pagdampot ng mga gamit ni Joseph nang halos sabay kaming napalingon matapos marinig ang ingay na yon sa labas. Lalo kaming napakunot nang may marinig kaming tunog ng tawa ng isang teenager na lalaki. Lumapit si Gabriel sa pinto at sumilip sa labas. Sino yan? May tao ba dyan? Mga pulis kami. Ano? Wala eh. Halika na. Bilisan na lang natin. Lahat ng mga gamit doon ay kinuha namin. Lahat ng pwedeng makatulong at makakapagturo sa amin ng kinaroroonan ni Joseph. Matapos yun, ay agad kaming lumabas ng kwarto. Nasa gitna na kami ng hallway nang matigilan kami nang may makita kaming anino na mabilis tumakbo mula sa isang kwarto papunta sa isa pa. Sino yan? Halika na. Kinikilabutan na ako, love.
Ako rin eh, kanina pa. Lumabas na lang tayo. Nagmadali kaming lumakad palabas. Malapit na kami sa main door nang may masipat akong isang lalaking nakatayo sa loob ng isang silid. Nakatalikod ito mula sa amin at nakaharap naman siya sa bintana. Sandali, may tao. Saan? Ayun! Doon! Sandali. Sir? Magandang gabi po. Mga pulis po kami. May problema ho ba? Ano pong ginagawa niyo dito? Nagkatinginan kami ni Gabriel nang hindi ito kumibo. Bilang mga pulis, naging natural na sa amin na siguruhin kung may problema man o wala. Kaya pumasok kami sa silid at nilapitan ang lalaki. Sir? Sir, may problema ho ba? Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata namin nang lumingon ito at humarap sa amin. Ang isang nakakakilabot na mukha nito. Hindi pala tao ang nakita namin, kundi isang multo. Marami na kaming nasaksihan na karumal-dumal na krimen, kaya akala namin ay naubos na ang takot namin sa katawan. Pero ibang klaseng takot ang naramdaman ko ng mga sandaling yon. Ang multong ito ay maputla at naaagnas na ang muka. Halika na! Bilis! Diyos ka po, Panginoon ko! Nagmadali kaming sumakay sa motor at agad yung pinaandar ni Gabriel. Nang lumingon ako sa gusali, habang palayo ang sinasakyan namin, mas matinding hilakbot ang naramdaman ko sa katawan sa aking nasaksihan. Gabriel, kuminto ka sandali. Tingnan mo! Bilis! Ano ba? Diyos ko. Love, kinikilabutan ako. Dahil doon sa mga bintana ng gusali, nakasilip ang hindi mabilang na multo o kaluluwa ng mga lalaki na kung susumahin ay mukhang kaedad ni Joseph. Panginoon, ano bang nangyari dito sa mga batang to? Ang mabuti pa magtanong tayo kay Manang Celia. Baka may kakilala siyang albularyo. Pagdating sa bahay ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga naranasan namin ni Gabriel. Yon ang unang beses na nakakita ako ng multo, ng ganong karaming multo. Wala akong third eye, kaya hindi ko maipaliwanag ang mga pangyayari. Sa tuwing pinipikit ko ang mga mata ko, ay nakikita ko pa rin sila at nararamdaman ko pa rin naninindig ang mga balahibo sa katawan ko. Mir, gusto mo? Pampababa ng nervyos. Sige na nga. Hindi ko alam kung makakatulog ako mamaya dahil sa nangyari. Paguring kita, gusto mo? Alam mo, dyan ka magaling. Pero, love, seryoso ha. Bakit kaya sila nagpakita sa atin? Sinong nagpakita sa inyo? Ay, Manang, gising pa pala kayo. Galing po kami dun sa abandonadong dorm. Dun sa dating kwarto ng girlfriend ni Joseph. Kinuha namin yung mga gamit niya. Palabas na kami tapos may nagpakitang multo sa amin. Tapos sa labas, bawat bintana sa buong building. Nakasilip yung mga multo. Nakatingin sila sa amin. Puro lalaki yung mga multong nagpakita eh. Matagal nang hindi matahimik ang kaluluwa ng mga batang iyon. Ayon sa sabi-sabi ng mga tao dito sa ate, sila daw ang nawawalang estudyante na sumali sa fraternity na nawala.
At hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Nauna sila bago pa mawala si Joseph. Kung ganun, ibig sabihin patay na nga talaga sila. Kapag nalaman natin ang nangyari kay Joseph, malalaman din natin ang mga nangyari sa kanila. May hinala na rin ba kayo kung sino ang kumuha sa mga bata? Wala pa po eh. Pero may nakapagsabi na aswang daw ang kumuha sa kanila. Aswang? Sinong nagsabi? Yung isa po sa mga napagtanungan namin. Nako, huwag kayo basta-basta naniniwala doon. Walang aswang dito. Pero sana'y mahanap na ninyo ang kung sino mang sumalbahay sa mga batang yon. Nang sa ganon ay matahimik na ang mga kaluluwa nila. O siya, sige. At uuwi na kami ni Manny. Ingat po kayo, Manang. Siya nga pala. Elisa, magpapaalam sana kami ni Manny. Dadalaw kami sa kamag-anak namin sa Negros. Mga 2 linggo din kaming mamamalagi doon. Sige po, walang problema. Basta po balik na lang kayo bago kami umuwi ng Maynila. O sige, salamat Elisa. Salamat din po. Nang maiwan kami ni Gabriel, ay saka namin hinalungkat ang mga gamit ni Joseph. May mga lumang damit, school bag, naroon din ang wallet niya, notebooks at ilang libro. Binuklat namin isa-isa ang mga notebooks at libro. Nagbabaka sakaling may makita kaming kahit konting lead. Hanggang sa halos maubos na namin ang mga pahina, ay wala pa rin kaming nakita. Maya-maya ay may papel na nahulog mula sa notebook na hawak ko. Kaya dinampot yun ni Gabriel. Love, tignan mo itong nakasulat dito sa papel, oh. Ano yan? Apo silang. Hilaga. Grandmaster? Pangkat silangan? Nabanggit na ni Darwin ang tungkol dito sa hilaga na to, ha? Pero itong apos silang, wala siyang nasabi. Kaya miyembro din to ng frat nila. Someone na may mataas na posisyon. Maaari. Bumalik tayo sa presinto bukas na bukas din. Hindi lang si Darwin na nakaligtas. Sigurado ako may ilan ding survivor mula sa ibang batch ng mga nawalang bata. Subukan natin silang puntahan bukas. Sige, tatawag ko rin to dun sa tao natin. Baka may mahanap pa silang importanteng impormasyon. Sa wakas may nakuha na rin tayong lead kahit konti. Salamat din dahil sinasamahan mo ako dito, love. Para sa'yo at sa ikatatahimik ng puso mo. Alam ko kung gaano ka-importante ito sa'yo eh. Okay na ako ngayong araw. Bakit na tayo sa kwarto? Sige, ligbitin muna natin to. Pagsamasamahin natin sa isang kwarto. Nang matapos kami sa pagliligpit, ay nagsimula namang maglambing sa akin si Gabriel. Yumakap siya sa akin at pinaliguan ako ng halik sa mukha at sa leeg. Madam Venus, sa simula pa lang ng career ko bilang pulis, kasama ko na si Gabriel. Bukod sa partner ko siya sa mga kasong hawak ko, naging mabuting kaibigan ko siya bago nauwi sa seryosong pagmamahalan ang relasyon namin. Mula noon, kay Gabriel na ako nakasandal. Matapang ako sa paghahabol at pumatay ng mga kriminal. Pero pagdating sa pamilya, nauubos lahat ng tapang ko. Sila ang parehong lakas at kahinaan ko. Kung wala si Gabriel sa buhay ko, hindi ko alam kung makakaya kong mag-isa, lalo na noong nawala si Joseph. Ano? Halika na. Okay. Ano yun? Napalingon kami sa bandang kusina matapos marinig ang ingay na yon sa likod bahay. Pagkatapos ay biglang may tumakbo ng mabilis sa labas ng bahay. Doon kami na alarma at mabilis na dinampot ang mga baril. May nakapasok.
Nagtalikuran kami nang makita na may isa pang tumakbo paikot ng bahay, papunta sa kabilang direksyon. Mabilis kong kinasa ang baril at sabay kaming nakiramdam ni Gabriel. Hanggang sa hindi ko inasahan ang sumunod na nangyari. Bumukas ang pinto sa kusina at biglang pumasok ang dalawang aswang. Gab! Mabilis naming pinaputukan ang mga ito na tumatakbong lumapit sa amin habang galit na umaangil. Sumampa ang isang aswang sa mesa pagkatapos ay tumalon sa amin, kaya sinalubong ko siya ng putok ng baril. Sunodin nila yung kapatid ko! Ibalik niyo sa akin si Joseph! Napahiga ako dahil sa pag-atras. Mabuti na lang at agad kong nabaril ito sa dibdib. Mabilis akong gumulong papunta sa gilid nang bumagsak ito sabay putok ulit at tinamaan ito sa balikat. Malakas na umangil ang aswang. Habang si Gabriel naman na mga sandaling yon ay nakikipambuno sa isa pang aswang. Dahil ang nakalaban nito ay higit na mas malakas at maliksi. Nasunggaban ng aswang ang leeg ni Gabriel at tangkang sasakmalin. Pero agad nakuha nito ang payong at sinalaksak sa bibig ng aswang. Sabay sipa ng malakas at sunod-sunod na binaril. Elisa, ayos ka lang? Oo, Tumatakas sila. Mabilis kaming tumakbo palabas ng bahay nang nagmamadaling lumabas ang mga aswang. Hinabol namin ang mga ito habang sunod-sunod na binabaril. Ilang sandali pa ay hingal na kaming huminto nang tuluyang makatakas ang dalawang aswang matapos pumasok sa masukal na kagubatan. Damn it! Nakatakas! hayaan mo na yan. Halika na Teka. Sino yun? Saan? Ayun. May tao sa bandaran. Nang sundan ni Gabriel ang tinuro ko, ay nakita nito ang isang tao na nakatayo sa tabi ng poste at nakatingin sa amin. Lalapitan namin dapat ang lalaki, pero nagmadali itong tumakbo ng mabilis palayo. Maya-maya ay lumabas naman ang iba pang kapitbahay na tila narinig ang nangyaring gulo sa bahay. Manong, sandali! Hayaan mo na yun. Baka nag-uusisa lang at narinig niya yung putok ng baril. Ang mabuti pa, i-report na natin agad ito ngayon sa barangay at polis. Matapos ang investigasyon ng mga pulis dahil sa nangyaring panluloob ng mga aswang sa bahay namin, nag-iwan ng isang malaking tanong sa akin. Paano nalaman ng mga aswang ang pinto sa may kusina? Samantala, makalipas ang 2 araw, ay muli kaming nakipagkita kay Darwin. Kilala mo yung Apo Silang? Hindi ko po siya eksaktong kilala. Minsan lang siyang nabanggit ng isa sa leader ng fraternity. Ang sabi, siya daw po ang founder. Founder ng Pangkat Silangan? Eh yung Hilaga. Sabi mo, di ba boses lang yung narinig ko sa kanya? Opo, pero madalas na siyang bagitin sa amin ng ibang leader ng frat. Hindi siya taga-school. Like professor or staff ng university? Hindi po eh. Kilala ko halos lahat ng mga professor doon sa school. Noong gabing iyon ko lang siya narinig. Kailangan makahanap pa tayo ng ebidensya. Doon po ba sa school pumunta na kayo? Hindi pa. Ate, ano po pala ang itsura ng aswang nang pumasok sa bahay niyo? Nakakalbo. Ang isa naman may mahahabang hibla ng buhok pero nagalagas yung itsura. Malaki yung mga mata na kulay pula at nalilisik. Matatalas din yung ngipin at mga kuko nila. Mahaba ang mga kamay na payat ang mga binti. Basta nakakatakot talaga yung itsura.
Mas masahol pa sa hayop ang mga yun. Handa silang pumatay. Parang mabangis na hayop kung umangil sila. Nakakakilabot. Kung mabangis na hayop ang tunog ng angil nila, sila siguro ang narinig ko ng gabi ng initiation rites. Sa klase ng itsura ng mga aswang na yun. Kung totoong sila ang pamuha kay Joseph at iba pang mga kasama mo, himala na lang nabuhay pa ang kapatid ko hanggang ngayon. Pero kahit konti, gusto kong paniwalaan ng puso ko na baka sakaling buhay pa nga si Joseph. Baka sakaling buhay pa siya at naghihintay sa akin. Magtiwala tayo sa Panginoon, love. Tanggapin natin kung ano man ang kalooban niya. Huwag kang malungkot, ate. Kahit ano mangyari, nandito ako handang tumulong sa'yo. Tama si Darwin. Kasama mo kami. Ano pala sabi ng mga pulis sa bayan tungkol sa aswang? Ayaw kasi nilang maniwala sa akin nung una. Kahit na may mga napatay na. Hindi lahat naniniwala na aswang kahit na kami mismo ang nakakita. Yung mga matatagal ng pulis dito, naniniwala sila dahil minsan na daw nilang nakita at nakasagupa ang mga to. Ang kailangan natin mahanap ay kung saan ang pugad nila. Tiyak na nasa gitna yun ng kabundukan. Sige, ate. Magtatanong-tanong din ako kung sino ang nakakaalam ng pasikot-sikot sa gubat. Salamat ulit, Darwin, ha. Pasensya ka na kung pati ikaw naaabala. Wala yun, ate. Best friend ko si Joseph. Ito na lang ang magagawa ko para sa kanya sa huling pagkakataon. Saan na kayo pupunta ngayon, ate? Sa university. Ate, sa gabi kayo pumasok doon. Private property na yun eh. May nakabili na ng lupa at ang balita ko gigibayin na yun sa susunod na buwan. Baka hindi kayo papasukin kapag umaga. Pagkatapos ng nangyari sa amin, delikado na kapag gabi kami pumasok doon. Hindi ba kami pwedeng kumuha ng permiso sa may-ari o kumuha ng kahit na permit para makapasok? Hindi ko lang po alam, kuya. Pero ang balita ko kasi mahigpit daw yung may-ari. Subukan niyo rin po. O sige. Dala na lang tayo ng mahabang baril para sigurado. Nga pala, yun bang nagligtas sa'yo nung gabing yun? Nakilala mo na ba siya? Hindi na po eh. Hinahanap ka nga po para makapagsalamat man lang. Ay ate, ito pala, pinabibigay ni nanay. Ano to? Anting-anting po. Pangotra sa aswang para malayo sa kapahamakan. Pakisabi sa nanay mo, maraming salamat ha. Teka, bakit puro nanay mo lang yung nakikita ko? Nasaan pala yung tatay mo? Matagal na pong patay eh. Sundalo siya tapos namatay sa isang enkwentro laban sa mga NPA. Ganun ba? Kaya mag-iingat ka lalo dahil malaki ka na. Ikaw na mag-aalaga sa nanay mo. Opo, kuya. Sa halip na dumiretso sa abandonadong universidad, sinubukan namin ni Gabriel na makipag-ugnayan sa bagong may-ari ng property. Pinuntahan namin ang bahay nito, ngunit nabigo kami dahil wala doon ang mismong may-ari at ang naabutan lang namin ay mga kasambahay. Kaya minabuti na lang namin ni Gabriel na ipagpaliban ito. Sayang wala sila. Ano kaya kung pasukayin natin to ngayon? Love, baka makasuhan tayo ng trespassing. Pulis pa naman tayo. Subukan natin pumunta bukas ng umaga. Baka sakaling papasukin tayo ng guard. Okay, sige. Akin yung baril mo. Ako na maglilinis. Thanks, love. Teka, maglalak na ako ng gate. Mag-iingat ka ha. Alerto ka. Baka bumalik yung mga aswang na yun. Okay. Lumabas ako ng bahay. Umikot muna ako sa paligid para siguraduhin na walang nakapasok. Dinala ko pa ang isa kong baril para masigurado na may armas ako sakaling may sumugod ulit na aswang. Nang matiyak ko na safe ang lahat, ay saka ako pumunta sa gate. Pero bago ko pa mailak yon, ay may napansin akong lalaking nakatayo sa isang poste sa hindi kalayuan. Oh, love. Ano pang ginagawa mo dyan sa labas? Love, halika dito. Bilis! Bigla akong nataranta nang magsimulang humakbang ang lalaki na nasa poste palapit sa akin. Maya-maya
ay lumabas si Gabriel. Nang ituro ko ang lalaki, ay nagmamadali nitong kinuha ang baril at tinago ako sa kanyang likod. Napakunot noo ako nang makalapit ang lalaki. Hindi ito aswang, pero nakakatakot ang mukha nito. Matalim ang tingin ng mga mata nito na halos natatabunan ng buhok nitong mahaba at parang hindi sinuklayan ng ilang buwan. Maitim ang balat at napansin ko sa kanyang ilong at pisngi ang mga peklat nito na nagkiloid. Sino ka? Bakit palagi mo kaming minamanmanan? Ikaw ba si SPO2 Elisa Magsino? Ako nga. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Mag-ingat ka. Hindi sila basta aswang. Mas masahol pa sa demonyo ang kalaban nyo. Ayok na ayok sila sa laman ng tao. Ngayon, sarado na ang eskwelahan. Gumagala ang mga aswang dito sa bayan. Dito sila kumukuha ng mga tao na ginagawa nilang pagkain. Inaalay sa kanilang babaeng pinuno na si Apo Silang. Pinuno? Sino ang pinuno nila? Apo Silang? Teka. Yun ba yung founder ng frat, di ba? Tama. Siya nga. Si Hilaga. Ang kanyang kabiyak at kanang kamay. Ang ibig sabihin, frat lang nila ang fraternity? Hindi totoo may frat? Ginagamit nila ito para kumuha ng mga bibiktimahin nila. Teka, bakit kami maniniwala sa'yo? Nasa inyo na kung paniniwalaan niyo ako. Basta, mag-ingat kayo. Dahil nasa paligid niyo lang ang hinahanap niyo. Ha? Sandali lang. Kuya, ano pangalan mo? Uy! Nagkatinginan kaming dalawa ni Gabriel nang bigla itong umalis at tumakbo. Bigla akong nahiwagaan sa lalaking kumausap sa amin. May hatid na kilabot ang kanyang baritono at garalgal na boses. Sino kaya yon? Halika na. Pumasok na tayo at baka dumating na naman yung mga aswang na yun. Mabuti pa nga. Pasado 5:30 ng hapon nang makabalik kami ni Gabriel mula sa bahay nang nakabili ng lupa kung saan naroon ang abandonadong university. Sa wakas ay nabigyan na kami nito ng permiso na pumasok bukas ng umaga. Bago umuwi sa bahay ay dumaan muna sila sa palengke para bumili ng iluluto para sa hapunan. Ano bang plano mong iluto? Secret. Basta, ako lang bahala. Surprise ko yun. Ikaw kasi palagi yung nagluluto eh. Para makapagpahinga ka naman. Alam mo, love, paborito ko talaga lahat ng niluluto mo. Talaga? Sigurado ako na magiging paborito mo rin to. Kaya bilisan na natin umuwi. Habang naglalakad kaming dalawa ni Gabriel at nang makarating kami sa parte ng daan kung saan masukal ang magkabilang gilid papasok ng kagubatan, bigla kaming napahinto nang may lumabas na may edad na lalaki at babae mula sa halamanan at humarang sa daan. Nagtatakang nagkatinginan kami ni Gabriel matapos naming maamoy ang panganib. Nang humakbang kami paatras dahil nagsimula ang mga itong lumapit sa amin, biglang naglabasa ng iba pang tao sa mga matataas na halaman at paligiran kami. May mga bata na sa tansya ko ay nasa edad 10 pataas, may teenager at mga lalaki't babae na nasa 20 anyos. Nakaramdam ako ng kaba at agad kaming naging alerto nang makita ko ang nanlilisik na mga mata nito at nangangalit na mga ngipin. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Manda ka, love. Pampakiramdam ko sa mga to eh. Hawak ang mga pinamili namin sa kabilang kamay at hawak naman ang baril sa isa.
Nagtalikuran ulit kami ni Gabriel at tinutok ang baril sa mga ito nang magsimulang mag-angilan ang mga ito. Mga aswang sila. Alam ko, pero hanggat hindi sila magpapalit ng anyo, sumabi tayo kapag binaril natin sila. Anong gagawin natin? Huwag mo na sila matamaan. Sa lupa lang para hindi sila makalapit. Panginoon, tulungan niyo po kami. Tiwala ka lang. Kaya natin to. Marami na tayong napatumbang kriminal. Huwag kayong lalapit! Bigla akong napasigaw nang sumugod ang isang lalaki at agad kong binaril ito sa paanan para hindi makalapit. Doon na nagsimula ang mga ito na tangkang lapitan kami at sinusubukan na kalmutin kami ni Gabriel. Sa bawat pagsugod ng mga ito ay tinutulak namin sila o hindi kaya'y sinisipa bago pinapaputukan namin sila sa paanan. Doon pa lang sila lumalayo dahil sa takot na tamaan ng mga baril. Alam namin na aswang ang mga nasa harap namin at gusto ko silang barilin. Pero hindi anyong tao sila sa mga sandaling yon. Nagdadalawang isip kami at natatakot na baka ordinaryong tao ang isa sa kanila at malagay sa alanganin ang posisyon namin ni Gabriel bilang mga pulis. Elsa! Ilag! Lumayas kayo, mga demonyo kayo! Nakaramdam ako ng inis dahil hindi kami makalaban ng maayos. Umatras kami ni Gabriel habang panay ang lapit nila sa amin hanggang sa naalala ko ang asin at bawang na binili namin nang mamalengke kami kanina. Alam nila na hindi natin sila basta masasaktan kapag anyong tao sila. Parang sigurado na sila mapapatay nila tayo. Kaya ang lalakas na loob nila na ipakita sa atin yung mga mukha nila. Sige! Lapit! Nang batuhin ko ng asin ang mga ito, ay hindi namin inaasahan na may isang bata na tumalon mula sa puno. Bumagsak ito sa likod ni Gabriel at nakagat siya sa braso. At doon na siya napasigaw ng malakas. Tinulak ko palayo kay Gabriel ang bata. Hindi na ako nagdalawang isip pa at doon ko na sila binaril at pinatamaan pagkatapos ay saka kami tumakbo ng mabilis. Sa kabila ng nararamdaman na sakit mula sa sugat nito sa braso, mabilis kaming tumakbo papasok sa bukuhan. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng pagkakataon na yon. Basta ang nasa isip namin ay makalayo at iligtas ang aming mga sarili. Mga gago kayo! Mamatay na kayong lahat! Habang unti-unting dumidilim ang paligid, ay nakakarinig na kami ng mga nakakatakot na angil mula sa likod. Nanlaki ang mga mata ko nang makita na ang mga taong humahabol sa amin ay isa-isang nagpapalit ng anyo at nagiging aswang. Gabriel, naging aswang na sila! Ayun, may kubo! Nanlaki ang mga mata ko nang biglang lumabas ang lalaking palagi kong nakikitang nagmamanman sa malapit sa bahay. Lumabas ito ng kubo, sabay angat ng M16 rifle nito. Bilis! Takbo! Sunod-sunod na putok ang pinakawalan ni Noel mula sa kanyang baril. Nang makalapit kami sa kubo, agad kaming humarap at binaril din namin ang mga aswang. Umalingaw-ngaw ang malakas na angil ng mga ito sa bawat tama ng balang tumatama sa katawan ng mga nilalang ng dilim. Hanggang sa huminto ang mga ito, ilang di pa ang layo mula sa kubo. Humihingal habang galit na umaangil. Pumasok na kayo!
Hindi na sila makakalapit dito dahil sa mga pangontrang nakapalibot sa buong bakuran ko. Maya-maya aalis na yung mga yan. Maraming salamat sa tulong mo. Nang makita ni Noel ang sugat ni Gabriel, ay agad nitong ginamot yon gamit ang tradisyonal na paraan, gaya ng mga halaman na gamot at kung anumang orasyon. Habang binabalutan nito ng tela ang sugat ni Gabriel, ay gumala ang paningin ko sa loob ng kubo. Tumayo ako at nilapitan ang mga nakasabit na picture frame sa dingding. Napalingon ito sa aking nang tila maramdaman ito na nakatingin ako sa kanya matapos kong makita ang tunay na itsura nito sa larawan. Noel ang pangalan mo at sundalo ka? Dati, Anong nangyari? 3 taon nang nakakalipas. Pinasok ng mga aswang ang bahay namin at inubos sa buong pamilya ko. Ang asawa ko, 2 anak ko. Pagkatapos ay tinangay nila ang panganay ko na teenager na. Sinundan ko sila, doon ko nakita kung saan sila nakatira. At ang panganay ko, hindi ko na rin naabutan ng buhay. Kinain nila at pinapyastahan ng mga demonyong yon. Nangyari yun, 1 taon lang siyang nauna bago nawala si Joseph. Kilala mo ang kapatid ko? Ako nagpadala ng sulat sa inyo ni Inspector de la Vega sa Maynila, SPO Tumagsino. Ikaw? Kung ganun, paano mo nalaman kung sino kami o kung saan kami matatagpuan? Gaya ng sabi ko, sundalo ako. May mga paraan at koneksyon pa rin ako. Lahat ng mga kamag-anak ng mga biktima ay pinadalahan ko ng sulat. Pero iilan lang kayong bumalik dito. Anong alam mo tungkol sa pagkawala ni Joseph? Base sa nakita mo, siguro alam mo na kung ano na nangyari sa kapatid mo. Huwag ka nang umasa na buhay pa siya. Walang awa ang mga aswang na sila. Malupit sila at mabagsik. Pero kahit na ganoon, matatalino rin sila. Hindi sila basta umaatake. Nakita mo kanina, umarap sila sa inyo ng inyong tao, tama? Dahil alam nila na kapag nakita niyo sila bilang tao, hindi kayo basta makakalaban. Kaya nga nila tinayo ang fraternity dahil iyon ang paraan nila para kumuha ng kanilang biktima. 1 beses kada taon ay nagdiriwang sila ng piyesta. Ang mga neophytes ng fraternity, sila ang alay nila sa kanilang pinuno. Ang mag-ain ng mga batang lalaki sa kanya para manatili itong malakas kapag kumain ng sariwang laman loob. Ang gusto ko lang ibabawi ang katawan ng kapatid ko. Kung may natira pa sa katawan niya, alalahanin mo na aswang ang mga kumuha sa kanya. Kung may natira man sa laman niya, tiyak na naagtas na iyo. Saan sila naninirahan? Sa pugod ng gubat. Nakarating ka na ron? Oo. Gaya mo ay hinanap ko rin ang kapatid ko at nakarating ako doon. Kung ganun, bakit hindi mo pinasabog yung mga bahay nila nang namatay na sila? Hindi ganun kadali. Nag-iisa lang ako at marami sila. Noong panahon na iyon ay wala pa akong sapat na gamitan. Kaya nga kita pinapunta dito para humingi ng tulong sa inyo. Anong tulong? Ang patayin ng mga aswang na iyon. Ang puksayin ng lahi nila nang sa ganun ay matahimik na ang bayan na to. Mabigyan ng katarungan ng lahat ng kanilang biktima. Pero paano? Ito, Granada? habang naghihintay ako ng tamang pagkakataon para sugurin sila at patayin, nag-ipon ako ng mga gamit. Kailan? Kapag magaling na ang sugat ang kasama mo, isa pa, wala doon ang pinuno nila ngayon. Ang mga sumalakay sa bahay niyo ay ang mismong mga pinuno ng aswang. Tiyak nagpapagaling sila dahil napuruhan niyo sila. 3 araw bago ang mismong araw ng piyesta ng mga aswang. Siguraduhin babalik sila. Doon magaganap ang araw ng pagpupulong para pagplanuhan kung saan sila kukuha ng mga iaalay na tao. Bago pa sila makapangbiktima ulit, kailangan na natin silang pigilan. Doon tayo susugod. Pero 3 lang tayo. May plano ako. Basta kapag naayos ko na ang lahat, sasabihan ko na lang kayo. Guys, iyang sugat mo, ayos na? Oh, salamat ha. Mapalad kayo, dito kayo napatpat sa kubo ko. Kung hindi natin naagapan yan, maaari kang maging gaya nila. Kapag napasukan ng laway ng aswang ang katawan ng isang normal na tao, malaki ang posibilidad na maging aswang din ang kanyang nakagat. Pero dahil naagapan natin,
Huwag kang magkalala. Ligtas ka na. Kuya Noel, maraming salamat. Sige na, ihatid ko na kayo sa bahay niyo. Hindi kayo pwedeng abutin ng hating gabi dito sa kubo ko. Lalabas tayo? Madilim na eh. Paano kung nakaabang sa atin yung mga aswang? May alam ako ligtas na daan. Iniiwasan niyon ng mga aswang dahil maraming puno ng sinukuan sa dadaanan natin. Isa sa kinatatakutan at mabisang pangontra sa kanila ang sanga at kahoy ng sinukuan. Tapos ito, kunin mo. Tsaka yan. Ako mismo ang gumawa niyan. Makakatulong yan para mas mapadali ang paggaling ng sugat niya at madali siyang makatulog. Sige, salamat ulit ah. Habang nagluluto ako ng umagahan, nakangiti akong lumingon nang may marinig akong malakas na humikab mula sa kwarto. Sakto naman, natapos na ako sa niluluto ko nang tawagin ako ni Gabriel, kaya nagmadali akong pumasok sa loob. Oh, love. Good morning. Kanina ka pagising. Mag-iisang oras na. Hindi na muna kita inistorbo. Ang himbing ng tulog mo eh. Effective yung ginawan siya ni Kuya Noel eh. Sarap ng tulog ko. Mabuti naman at nakapagpahinga ka. Dito ka lang muna sa bahay. Ako na lang mag-isa ang pupunta sa university. Love. Pwede ba akong humingi ng favor sa'yo? Sige, ano yun? Pwede bang magpahinga muna tayo ngayong araw lang? Alam ko kung gaano ka-importante sa'yo to. Pero masyado ka ng stress. Sa bawat araw na dumadaan na wala ka nakukuhang linaw ng kinaroroonan ni Joseph, nakikita ko kung gaano ka nasasaktan. Kung pwede lang naman, kahit ngayon lang, pahinga mo yung sarili mo. Isa pa, sa sobrang busy natin sa kaso ng kapatid mo, wala na tayong time sa isa't isa. Okay. Talaga? Hindi ka nagagalit? Hindi. Tama ka rin naman. Kung hindi mo nga pinaalala ngayon, hindi ko rin may isip na tama ka. Puro na lang yung kaso yung nasa isip ko. Napabayaan na kita. Hindi. Hindi mo ako napabayaan. Masyado ka lang preoccupied sa kaso. Ayoko lang na ma-burnout ka. Sige. Ngayong araw, dito lang tayo sa bahay. Thank you. Eh, ano naman gagawin natin dito? Magre-relax, kakain, matutulog, tapos, alam mo na, babawi ako. Ayun. Lumabas din ang totoo. Sige na, tagal na mula nung last eh. Oo na nga. Yes! Ang bait mo talaga, love. Kaya mahal na mahal kita eh. Pero sa ngayon, bumangon ka na dyan para kumain na tayo ng breakfast. Dumaan na maaga si Darwin kanina dito. May binigay na danggit at dried pusit yung nanay niya. Uy, sarap niya na. Tapos love, tulungan mo ako maligo mamaya ha. Ikaw maglinis ang sugat ko. Okay, halika na. Tayo ka na dyan. Gaya ng pinangako ko, pinagbigyan ko si Gabriel at wala akong ibang inisip ng araw na yon kung hindi siya. Matapos naming mag-umagahan, ay nagyaya ulit ito na mahiga at naglambing sa akin. Pagkatapos ay nanood kami ng TV, sabay naligo, naglaro ng board games at kung ano-ano pa. Sa madaling salita, bumawi rin ako sa kanya. Narealize ko na marami akong pagkukulang sa kanya, Madam Venus. Sadyang mabait lang talaga si Gabriel at hindi mareklamo. Pero kapag napapansin niyang puro na lang ako trabaho at napapabayaan ko na ang sarili ko, doon na siya nagsasalita, gaya kanina. Love, nandito lang ako sa kabilang kwarto ah. Okay. Habang nanonood ng TV si Gabriel, ay pumasok naman ako sa kwarto ni Joseph. 2 beses ko pa lang yun napapasok mula nang dumating ako. Nahalungkat ko na ang mga gamit niya sa paghahanap ng ebidensya na maaaring makatulong sa amin para mahanap siya. Pero nang sandaling yun, naroon ako, hindi dahil sa ebidensya o kung anuman,
Kung hindi dahil namimiss ko ang kapatid ko. 2 years na, Seth. Hanggang ngayon ayaw mo pa rin magpakita sa akin. Yung mga estudyante dun sa dorm. Nagpakita sa amin pero ikaw na hinahanap ko. Ikaw pa yung wala. Miss na kita, Buknoy. Miss ka na ni ate. Namimiss ko yung pangungulit mo sa akin kapag humihingi ka ng allowance mo. Love? Oo, love. Bakit? May kailangan ka? Wala naman. Chinecheck lang kita. Okay lang ako. Nilapitan ako ni Gabriel at mula sa likod ay niyakap ako ng mahigpit. 7 taon na ang relasyon namin, kaya kabisado na nito kung kailan ako malungkot o masaya. Nang hindi ito nakontento, ay pinaharap niya ako para mayakap ng mas maayos. Pagkatapos ay mariin akong hinalikan sa labi. Namimiss mo siya? Oo, sobra. Nararamdaman ko naman yun eh. Basta malapit na tayo makarating sa dulo. At malalaman na rin namin kung nasaan siya. Sana nga, love. Dahil gusto ko na matapos to. Gusto ko na makausap sa buhay ko at nang sa ganun, matahimik na rin siya. Palabas na kami ng kwarto ni Joseph nang may mahagip ang peripheral vision ko matapos mapadaan sa study table ang kung anong nakadikit doon. Isang larawan. Bigla akong huminto at tumingin sa picture ng kapatid ko na nakadikit sa gilid ng study table dito. Kumunot ang noo ko at kinuha yun out of curiosity, Madam Venus. Nasa picture si Joseph at Darwin. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong larawan ng matalik na magkaibigan. Hanggang sa mabaling ang tingin ko sa mga taong kasamang nahagip ng kamera na nasa likod ng dalawa. Love? Tingnan mo yung mga tao sa likod nila, Darwin. Saan dyan? Ayan o. Si Manang Celia at Mang Danny. Tingnan mo yung pangalan na nakalagay sa harap ng building. Pangkat Silangan. Anong ginagawa nila doon? Saan ba kuha yung picture na yan? Malapit lang sa campus nila. Anong iniisip mo? Na may kinalaman sila? Ay, hindi ko alam, love. Mabuti pa. Tanungin natin si Darwin bukas. Mabuti pa nga. Matapos ang isang araw na pahinga, ay bumalik din kami sa trabaho kinabukasan. Mabilis at maayos na naghihilom ang sugat ni Gabriel, kaya nabawasan na rin ang pag-aalala ko sa kanya. Love, nasabihan mo na ba si Darwin? Oo. Aksidente kami nakita ng nanay niya sa palengke kaninang umaga. Kaya pinasabihan ko na pumunta na lang dito. Anong oras ba daw siya darating? Ayun na si Darwin, no? Mula doon sa loob ng restaurant, ay kumaway kami agad sa kanya nang makitang lumilingon ito sa paligid. Agad ngumiti si Darwin nang makita kami mula sa glass wall ng restaurant kung saan namin siya hinihintay. Nagmadali itong lumapit sa amin nang maya-maya ay bigla itong huminto nang dumaan sa nakatalikod na lalaki. Nagkatinginan kami ni Gabriel dahil kitang-kita namin kung paano nawala ng kulay ang mukha nito, sabay lingon sa matangkad na lalaking nadaanan nito. Nang tumagilid ang lalaki, maging kami ni Gabriel ay nagulat nang makita si Mang Manny, ang piping asawa ni Manang Celia. Hayun at nagsasalita habang kausap ang walang iba kung hindi si Manang Celia. Sandali. Akala ko wala dito sila Manang Celia. Di ba sabi nasa Negros siya? Yun din ang alam ko eh. Anong ginagawa nila dito?
Saka, kailan pa nakakapagsalita si Mang Manny? Bumalik ang tingin namin kay Darwin nang bigla itong magsuot ng baseball cap at nagmamadaling pumasok sa restaurant. Para hindi kami mahalata at hindi kami makita, ay tumalikod kami sa glass wall at saka nag-usap. Ate! Yung boses na yun! Ayun na narinig kong boses ni Hilaga! Yung nagpadil sa akin! Sino? Ayun oh! Yung lalaking matangkad! Darwin, hindi mo na ba sila natatandaan? Natatandaan? Bakit? Sino sila? Sila Manang Celia at Mang Manny. Mga caretaker namin. Ilang beses ka na nakakapunta sa bahay, di ba? Oo nga ate, naalala ko na. Matagal na kasi akong hindi nakakapunta sa inyo kahit noong buhay pa si Joseph. Bukod sa busy sa school, busy din sa girlfriend niya noon kaya nakalimutan ko na rin si Mang Manny. Kapag kasi nandun ako sa inyo, si Manang Celia lang ang madalas nakikita ko. Pero ang alam ko, sinabi ni Joseph sa akin noon, napipi yung katiwala nilang lalaki. Buong buhay ko, yun din yung pagkakaalam ko. Sigurado ka ba sa narinig mo? Oo kuya, rinig na rinig ko nagsasalita siya. At ganun ang boses ni Hilaga. Hindi ako pwede magkamali. Nakita ko tong picture na to. Kayo ni Joseph. Naalala ko to ate. Kadarating ko lang noong yayain niya ako magpicture. Ito yung kinausap pa lang ako ni Joseph para sumali sa frat. Kuha ito pagkatapos ng klase ko tapos pinuntahan niya ako sa HQ ng Pangkatsilangan. Hindi mo ba napansin doon sila Manang Manny at Manang Celia? Eto sila. Yung nasa pinto. Sa likod yun ni Joseph. Hindi ate. Ngayon ko nga lang nakita itong picture na to eh. Isa lang ang ibig sabihin nito. Tama si Kuya Noel. Nasa paligid lang natin ang kalaban. Kung iisipin, lahat tumutugma sa kanila eh. Kasi nung bigla sila magpaalam na magbabakasyon, lumipas lang ng ilang sandali. Pinasok ng aswang yung bahay. Paano nila nalaman na may pinto sa kusina ha? At yung araw na tinambangan tayo ng mga aswang, palatang pinapasundan tayo eh. Kasi paano nila nalaman na doon tayo dadaan ng ganong oras? Ate, ngayon ko lang naalala dahil nabanggit niyo yan. Minsan ang nakwento ni Joseph noon na ang weird daw ni Manang Celia dahil para laging malansa ang kinakain tapos parang hilaw pa. Hindi ko napigilan ang sarili ko na maluha sa sobrang galit habang unti-unting nagiging maliwanag sa akin ang mga nangyari. Mariin kong kinuyom ang mga palad ko habang pigil na pigil ang galit na umaahon sa dibdib ko. Si Manang Celia, si Apo sila. At si Mang Manny si Hilaga. Wala akong kamali-mali na pinagkatiwala ako sa mga aswang kapatid ko. Mga hayop sila. Pagbabayaran nila yung ginawa nila kay Joseph. Ate, ano gagawin natin? Mas makakabuti na ihahatid ka na namin sa inyo. Baka makilala ka nila eh. Maaaring mapahama ka pa ulit. Huwag ka muna lalabas sa inyo ah. Oo, ate. Mag-iingat kayo ni Kuya Gab. Alam mo, idol ka ni Joseph ate. Kaya rin siya sumali sa frat dahil ayaw niyang basta nabubuli siya. Nakakaya daw kasi ang ate niya. Matapang at magaling na pulis tapos siya mahina. Sisiguraduhin ko na ipagmamalaki niya ako. Kapag napatay ko lahat na pumatay sa kanya. Sige na, puntahan natin si Kuya Noel pagkatid natin kay Darwin. Nang ihatid namin si Darwin sa kanila, ay dumiretso kami sa kubo ni Kuya Noel. Habang naglalakad, ay bigla kaming huminto matapos maramdaman na may kumakaluskos sa magkabilang gilid namin sa gitna ng makakapal na damo. May nakasunod sa atin. Alam ko. Kanina ko pa sila nararamdaman. Pero hanggang dyan lang sila. Iba sabi ni Kuya Noel na takot sila sa mga puno dito. Kaya hindi sila makakalapit sa akin. Pero bilisan pa rin natin para sigurado. Pasado alas 4:30 na ng hapon. Maya-maya lang, madilim na naman.
Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa kubo ni Kuya Noel at dumaan sa likod bahay. Nagulat kami nang biglang bumukas ang pinto at sinalubong kami nito. Kakatok pa lang sana ako eh. Anong kailangan nyo? Kailangan ka namin makausap. Importante na. Sige, pumasok kayo. Agad nakuha ang atensyon ko nang dumaan kami sa kusina. May dugong nakalagay sa pitsil at mga hilaw na laman loob na nasa isang planggana. Nang sumulyap ako kay Kuya Noel, ay may bahid pa ng dugo ang pisngi nito, pati na ang kamay at damit. Bukod doon, ay medyo mailap din ang mga mata nito. Hindi rin nakaligtas sa amin ang malansang amoy sa paligid. Ano yung importante sasabihin nyo? Bakit nga pala marami kang alam tungkol sa mga aswang na sila? Di ba sabi ko sa'yo na minsan ako nanggaling doon sa puwet ng mga aswang? Matagal mo nang alam ang tungkol kay Apo Silang at kay Hilaga, di ba? Bakit hindi mo sinabi sa amin agad? Sila si Manang Celia at Mang Manny. Sila nga. Kung sinabi ko agad sa'yo noon, alam kong hindi ka maniniwala dahil matagal na silang patiwala sa bahay nyo. Pamilya ang turing mo sa kanila. Ikaw? Ano ka ba talaga? Nagulat si Gabriel nang bigla kong tutukan ng baril si Kuya Noel. Hindi naman natinag ang lalaki at nanatili lang nakatayo doon. Kahit ang kumurap ay hindi nito ginawa. Love, ano ba to? Ibaba mo yan! Sagutin mo yung tanong ko. Sino ka ba talaga? Ha? Ano ka? Isa ka sa kanila, no? Aswang ka rin. Oo, Ano? Niloko mo kami? Agad rin itong naglabas ng baril at tinutukan si Noel. Hindi naman ito nanlaban. Sa halip ay itinaas ang dalawang kamay. Pagkatapos ay kalmadong umupo. inaamin ko. Gaya nila ay isa rin akong silang. Isang aswang. Siguro tao ka nila, no? Pinapunta mo ko dito para patayin din kami. Kaya umaaligid ang mga aswang dito. Kakampi niyo ako, SPO Tumagsino. Hindi dahil aswang ako ay kalaban na ako. Iisa tayo ng layunin, ang mapatay ang lahi nila. At anong tawag mo sa sarili mo? Ay, hindi ako totoong aswang. Dati isang ordinaryong tao lang ako, isang sundalo. Totoo ang kwento ko sa inyo tungkol sa pagpasok ko sa puwet ng mga aswang. Pero nang tatakas na ako, takagat ako at doon ako naging aswang. Wala pa akong alam sa pangkagamot noon, kaya nagkaganito ako. Pero nang matapos iyon, nagpaalaga ako sa kaibigan kong albularyo. Siya ang nagturo sa akin ng mga alam ko sa pangkagamot at pangutra sa aswang. Kahit masakit ay nagtiis ako, kaya marami akong peklat sa katawan. Ang mga laman loob na nakita mo, Elisa, galing yan sa baboy ramo. Hindi ako kumakain ng tao. Matagal ko nang nasanay ang sarili ko. Kahit laman loob ng hayop ay isang beses, isang buwan ko lang ako kumakain. Tuwing kabilugan ng buwan, nagawa ko sanayin ang sarili ko na kumain ng mga gulay sa pangaraw-araw. Maliban sa mga hindi pwede sa aswang, gaya ng bawang at kung ano pa. Paano ako makakasiguro na hindi ka nagsisinungaling sa amin? Nakapunta na kayo dito, di ba? Kung gugustuhin ko, noong una pa lang ay sinaktan ko pa kayo. Ako pa ang nagturo sa inyo ng daan kung saan ligtas kayo makakauwi. At kung kalaban ako, wala kang makikitang pangontra sa aswang sa paligid ng bakuran ko. Hindi ako kumibo at nagkatinginan kami ni Gabriel. Ilang sandali pa ay dahan-dahan naming binaba ang baril. Pagkatapos ay huminga ako ng malalim. Pasensya na. Naiintindihan ko. So, hindi ka na rin ba tinatablan nun? Tinatablan pa rin, pero hindi na ganun kalakas ang epekto sa akin. Nasanay na rin. Kaya yan nakalagay dyan ay dahil pilit akong pinapakuha ni Apo Silang para sumama sa lahi nila. Pero ayoko. Ayokong maging halimaw na gaya nila. Kaya dito ko naisipan na magtayo ng kubo.
malapit sa mga puno ng sinukuan. Sa pananatili namin doon, ay nagplano kami ng gagawing pag-atake sa pugad ng mga aswang. Hanggang sa hindi namin namalayan ng oras at tuluyang bumalot ang dilim sa kapaligiran. Pauwi na kami ni Gabriel. Nang ilang sandali ba, ay biglang umalulong ang mga aso. Umalis na kayo. Bilis! Ang dami nila sa labas. Mga 10. Tiyak pinadala na naman sila ni Apo Silang. Kailangan natin silang mapatay para makalabas kayo dito sa gubat. Kung hindi, maaaring makalagpas kayo dito sa daan na maraming puno ng sinukuan. Pero pagdating sa labas, kagubatan na to. Maaari na nila kayong saktan. Napalingon kami at agad sumilip sa bintana nang marinig ang maraming angil ng aswang. Nanlilisik ang mga mata sa galit na parang anumang oras ay tatalunin nila ang bakod papasok dito. Nagmadaling hinila ni Noel ang mahabang kahon ng kahoy sa ilalim ng papag. Nang buksan niya iyon, ay nakita namin ang maraming mahahabang baril. Binigyan niya kami ni Gabriel ng tig-isa at tig-isang extra magazine. Gamitin nyo to tapos dalhin nyo na yan pag uwi nyo. Para kung sakali masundan kayo, may extra kayong armas. Maraming salamat, Kuya Noel. Pumwesto kami sa magkabilang gilid ng bintana. Nakatago at hindi nakikita ng mga aswang, maliban kay Kuya Noel. Lumabas ito at sa isang iglap ay bigla itong nag-anyong aswang saka tumalon palabas ng bakod. Umalingaw-ngaw sa kagubatan ang magkahalong nakakatakot na angil ni Kuya Noel at ang tunog ng baril. Sinugod niya ang mga kapwa aswang. Sa bawat tumatalo na aswang papunta sa kanya ay binabaril namin. Mula doon ay isa-isa naming inasinta ang mga aswang sa dibdib at pinaputukan ang mga ito. Habang si Kuya Noel ay nakikipaglaban sa iba pa. Okay na target to mga demonyon to sa practice shooting ah. Bullseye. Umalis na kayo. Ako nang bahala rito. Tara na. Kinabukasan, bandang 3:00 ng hapon, matapos namin magbihis, all-black outfit with full battle gear, nag-inspeksyon kami ng binigay na M16 rifle ni Noel, pati ang 245 caliber namin, kasama ang mga extra magazine na puno ng bala. Daig pa namin ang sasabak sa gera kasama ang iba pang pulis. Dahil yun na ang gabing susugod kami sa pugad ng mga aswang. Nang masiguro na nakahanda na ang lahat, ay hinarap ako ni Gabriel. Love, makakalabas tayo ng boys sa gubat, okay? Mag-iingat ka. Love, mag-iingat ka rin. Ito na yung hinihintay mo. Ang mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Joseph. Sana mahanap ko dito ang katawan niya. Lord, ikaw na po yung bahala sa amin. Protektahan at gabayan niyo kami sa laban na to. Halika na. Nang makalabas kami ng bahay, ay naabutan namin doon si Darwin. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala at kaba. Pagkatapos ay may inabot itong kwintas sa amin na may pendant na mutyang itim. Para sa inyo ni Kuya Gabate. Isuot niyo yan. Sabi ni nanay, bukod sa anting-anting din ito, matalas kasi ang pangumin ng mga aswang. Pero kapag sinuot niyo yan, hindi nila kayo maamoy. Binigyan ko na rin po pati ang mga kasama niyong pulis. Salamat. Umuwi ka na. Delikado ang lakad namin at huwag ka nang lalabas. Sige po. Men, let's move.
Mula doon ay naglakad kami papasok ng gubat, kung saan kami sinalubong ni Noel. Sa pangunguna niya ay naglakad kami hanggang sa hindi nagtagal ay nakarating kami sa pusod ng gubat. Doon kami huminto at nagdahan-dahan ng lakad hanggang sa sumenya si Noel na huminto. Hanggang dito na lang muna tayo. Dito tayo maghihintay hanggang sa dumilim. May mga nagbabantay sa mga puno sa bungad, papasok na maliit na kota nila. Pagpatak ng dilim, tsaka natin sila papaligiran. Naupo kami sa ilalim ng mga puno, sa likod ng makakapal na halaman, habang dala namin sa aming mga puso ang dasal na lahat kami ay makauwi ng ligtas at wala kahit isang galos mula sa aswang. Lumipas ang mga oras, sa unti-unting pagkagat ng dilim ay dahan-dahan at halos gumapang kami palapit sa pugad ng mga aswang. Nangilabot ako nang marinig namin ang nakakatakot na alulong ng mga aswang. Pero hindi kami nagpadala sa takot dahil kailangan na naming simulan bago pa sila lumabas sa bayan at maghasik ng lagim. Nakita niyo yung nasa 2 puno na aswang? Iyon ang nagsisilbing lookout nila. Kailangan nilang mawala doon. Ako nang bahala. Gamit ang silencer na nilagay ko sa .45 caliber ko, inasinta namin ni Gabriel ang mga aswang at 2 beses na binaril sa ulo. Hindi nakagawa ng ingay ang mga ito at patay na bumagsak sa lupa. Okay, men. Proceed to phase 2. Mula sa likod ng mga kabahayan ay sinilaban ng mga kasama namin ang mga kubo na naroon. Humiwalay si Gabriel sa akin kasama ang iba pang pulis para pumuesto sa kabilang entry point. Doon na nagkagulo ang mga aswang. Magkahalong boses ng tao at aswang ang narinig naming sumigaw at umangil hanggang sa may isang aswang na umangil ng malakas. Anong nangyayari? Sinong gumawa nito? Okay, men. Fire! Mabilis na umalingaw-ngaw ang maraming tunog ng baril sa paligid. Umulan ng mga bala. Ang mga aswang ay nataranta at hindi alam ang pupuntahan o kung sino ang kalaban. Salamat sa itim na mutyang bigay ng nanay ni Darwin. Mukhang umepekto ito at hindi kami naamoy ng mga aswang. Habang pinapaulanan namin sila ng bala at nakacamouflage kami sa dilim. Para sa kapatid ko! Mga demonyo kayo! Putsang mga demonyo kayo! Ay! Ay! Mamatay na kayong lahat! Ha! Ate Lisa! Tulong! Si Elisa. Nandito ang babaeng yon. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla kong narinig ang boses ni Darwin. Paanong nakarating doon si Darwin? Bago kami umalis, ay pinauwi na ito ni Gabriel. Ang kwento sa amin ni Darwin, habang sinusulat ko ang kwentong ito, Madam Venus, pinauwi na daw siya nang biglang humarang si Mang Manny at sapilitan siyang dinala doon. Kilala ko ang may gawa nito, Celia. Si Elisa at ang mga pulis. Narito lang sila sa paligid. Nakita ko sila sa bayan kanina papunta dito kasama ang Tridol na Noel na yon. Alam mo naman pala. Bakit hindi ka pa nagmadali sa pagbalik dito? Bobo ka talaga. Pero may bit-bit naman ako. Itong batang to. Mula sa pinagtataguan namin, ay nakita kong unti-unting nagbago ng anyo si Manang Celia at Mang Manny.
at naging mabangis na aswang. Nagwala at sumigaw sa takot si Darwin dahil sa nakita at nagpupumilit pumiglas mula sa pagkakahawak sa kanya ni Mang Manny. Huwag niyo ako sasaktan. Parang awa niyo na. Manang Celia, magkaibigan kami ni Joseph. Sa tingin mo may pakialam ako kung magkaibigan kayo? Kinain nga namin ang batang yon ng buhay ng walang awa. Mga hayop talaga kayo! Ate Elisa! Elisa, lumabas ka dyan. Kung ayaw mong sumunod ang batang to sa kapatid mo. Wag! Apo silang! Huwag mong sasaktan ang anak ko! Ha? Anak? Aba, pati ang traidor ng lahi ay narito. Totoo nga, ikaw ang pasimuno nito. Ako nga, kaya tigilan mo na to. Bitiwan mo ang anak ko. Tay? Tatay Noel? Buhay ka? Tay! Patawarin mo ako kung nagpanggap akong patay, anak. Ginawa ko yun para sa kaligtasan mo dahil hindi na ako tao. Kinagat ako ni Apo Silang, kaya naging aswang din ako. Sila rin ang pumatay sa asawa ko at sa mga kapatid mo. Mga demonyo kayo! Mabuti kung gano'n at nagkita kayong magama. Para sabay na rin kayong mamamatay. Manny, patayin mo na yan. Wag! Sa harapan ni Darwin ay nagpalit ng anyo si Noel at naging aswang. Sumugod ito kay Manang Celia pero hinagis ni Mang Manny si Darwin at ito ang sumalubong kay Noel. Naglaban ang dalawang aswang habang si Manang Celia ang dumampot kay Darwin. Bitawan mo ako! Nakaligtas ka nung una. Pero sisiguraduhin kong hindi na ngayon. Subukan mo galawin si Darwin! Sa wakas, dumating ka na rin. Nasaan si Joseph? Saan niyo dinalang bangkay na kapatid ko? Wala na. Wala nang natira sa katawan ng kapatid mo. Maliban na lang sa buto. Hayop ka talaga! Wala kang awa, demonyo ka! Ituro mo sa akin kahit yung buto niya! Nasaan? Natigilan ako nang biglang may kuminang na kung ano sa ilalim ng isang kubo na hindi pa natutupok ng apoy. Mula doon sa kinatatayuan ko ay naaaninag ko ang isang pamilyar na wristwatch. Nagmadali akong tumakbo nang makilala ko yon. Nang may sumugod sa aking aswang, ay harap-harapang kong binaril sa ulo. Elisa! Bigla akong napatungo nang may sumugod na aswang sa akin at agad yung bumagsak. Lumingon ako at nakita ko si Gabriel na siyang bumaril sa aswang. Nawala sa akin ang atensyon nito nang may isang aswang na sumugod at binaril yun. Habang ako ay tuluyang nakalapit sa nakita kong wristwatch. Kinuha ko agad yun at doon na ako napasigaw at humagulgol ng iyak. Nang makumpirma na kay Joseph nga ang relo na yun, hindi ako maaaring magkamali dahil ako mismo ang bumili nito bilang birthday gift ko sa kanya. Madam Venus, para akong nababaliw ng mga sandaling yon na hinukay ko ang lupa sa ilalim ng kubo hanggang sa may mahukay akong isang buto ng tao at ang damit na puro lupa, wasak at may bahid ng tuyong dugo.
Hinila ko yun at hindi ako tumigil hanggang sa hindi ko nakikita ang kabuuan. Bigla kong nabitiwan yun dahil sa parehong gulat at takot nang makita ko na medyo may laman pa ang bangkay pero naaagnas at may inuuod na. Buo pa ang mukha pero naaagnas na rin at may mga uka na sa pisngi at wala ng mata. Sagad hanggang langit ang naramdaman kong galit at mabilis na dinampot ang baril. Sunod-sunod na pinaputukan ang bawat aswang na makita ko hanggang sa magtagpo ang tingin namin ni Manang Celia. Demonyo ka! Demonyo ka! Anong kasalanan ng kapatid ko? Bakit mo siya pinatay? Bakit hindi? Lahat kayo ay mga pagkain sa paningin ko. Pinagkatiwalaan ko kayo ng asawa ko. Pinagkatiwalaan kayo ng magulang ko. Ikaw yung nagpalaki kay Joseph. Hindi ka man lang ng konsensya. Konsensya? Wala ko noon, Elisa. Matagal ko nang kinalimutan ng salitang awa. At ang mga magulang mo, totoong aksidente ang pagkamatay nila. Pero kami ang kumain sa mga laman loob nila. Ayop ka! Bigla nitong hinagi sa tabi si Darwin at tumakbo palapit sa akin ng aswang. Umangil ito ng malakas at sunod-sunod ko siyang binaril at direkta kong pinatamaan sa dibdib. Halos lumuhod si Manang Celia dahil sa dami ng tama nito. Pero sa kabila nito ay nagawa pa akong talunan at sakyan sa ibabaw. Umangil ng malakas ang aswang at sinubukan akong sakmalin. Sinangga ko ang baril ko at tinulak ko ito palayo sa akin. Pinatay mo ang kapatid ko. Kaya ako mismo ang papatay sa'yo. Alam mo ba kung gaano kasarap ang laman loob ng kapatid at mga magulang mo? Malinam-nam. Alam mo ba kung bakit pangarap kong maubos sa mga tao sa bayan na to? Iyon ay dahil sa kabila ng pagmamahal namin dito ay tinakwil kami nito. Dati kaming mga tao na kinalikuran ng lipunan. Dahil mahirap lang kami at nakatira sa lansangan. Para kaming mga basurang tinapon sa bundok ng mga dating namumuno sa bayan na to. Walang makain. Sa sobrang gutom ay kinain namin ang mga kasama namin. Dahil sa galit sa lipunan, ay sumamba kami sa demonyo at patuloy na kumain ng kapwa-tao. Mula noon, ay naging aswang na kami. Ang mga kabataang lalaki. Sila ang mga paborito kong kainin. Ang laman loob ng mga binata na siyang nagbibigay sa akin ng lakas. Maya-maya ay biglang dumating si Gabriel at tinutukan sa likod ng ulo ang aswang. Mabilis niya itong tinadyakan palayo sa akin bago ako inalalayan tumayo. Kung ano man ang kasalanan sa inyo ng ibang tao, walang kinalaman si Joseph at iba pa mga kabataan na biktima nyo. Wala sa lugar ang paghihiganti mo. As, ang kasalanan ng isa ay kasalanan ng lahat. Dahil nung tinapon kami dito, eh wala man lang kahit isa ang nanindigan at ipagtanggol kami. Ngayon dahil sa ginawa nyo, wala na kayong pinagkaiba sa sinasabi nyong nagtapon sa inyo dito. Dahil ang totoo, mas masahol pa kayo sa kanila. Napalingon ako nang bumagsak si Mang Manny.
Hinarang ni Noel ang sarili kay Darwin. Akmang susugod si Mang Manny sa dalawa, ay mabilis kong binunot ang .45 caliber ko at sunod-sunod na binaril ito direkta sa puso. Hindi ako tumigil ng pagbaril dito hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Manny! Humanda ka, Elisa! Papatayin din kita! Buhay ng kapatid kong kinuha mo at binaboy mo ang katawan ng mga magulang ko. Kaya buhay din ang asawa mo ang kabayaran sa mga ginawa mo. Gaya ng kung paano mo walang awang pinatay ang kapatid ko. Agad kong inangat ang baril ko at sabay naming binaril si Manang Celia, si Gabriel sa ulo at ako sa dibdib. Maya-maya ay tuluyan na itong bumagsak. Sa halip na tumigil ay tuloy-tuloy kong binaril si Manang Celia hanggang sa naubos ang bala sa magazine ko. Elisa, tama na yan. Hindi, kulang pa. Kulang pa yan sa mga dinana si Joseph sa kanila. Bigla kaming napalingon nang marinig namin ang malakas na angil ng iba pang aswang na pasugod sa amin. Kasama ang iba pang mga pulis ay pinaputukan namin ang mga ito habang umaatras. Binitbit ni Noel si Darwin at dinala sa amin. Umalis na kayo. Bilis! Ako na ang bahala rito. Tay, sandali lang. Sumama ka na sa kanila. Ikaw ba ang nagdikta sa akin ng gabing iyon? Naalala ko na ang boses mo. Ako nga anak. Dahil ayokong magaya ka sa akin. Malaki na ang kasalanan ko sa inyo ng nanay mo. Sa ganung paraan man lang ay makabawi ako. Tay, Sige na, umalis na kayo. Elisa, iliyo mo na dito si Darwin. Darwin, halika na. itay! Elisa, maraming salamat sa tulong niyo. Sa wakas wala namang gugulo sa bahay na to. Darwin, tapusin mo ang pag-aaral mo. Sa kubo ko, alam niyo ni Elisa kung saan. May iniwan ako sa isang kahon na kahoy na maliit. Nasa ilalim ng babag. Kunin mo yon. Inipon ko yon para sa'yo. Mahal na mahal kita, anak. At pakisabi sa nanay mo, humihingi ulit ako ng tawad. Kuya Noel! Anong gagawin mo? Kuya! Bumalik sa pagiging tao si Noel at pagkatapos ay may kinuha sa loob ng bag. 4 na granada. Napatakbo kami palayo ng sunod-sunod na sumabog yon ng 3 beses. Nagwala si Darwin at naiyak ako nang tumingin sa amin si Noel at salubungin ang mga aswang at ngumiti bago hilahin ang pin ng huling granadang hawak nito. Matapos ang gabing yun, ay tuluyan kong nabawi sa wakas ang bangkay ng kapatid ko. Maraming namatay na aswang, kasama na si Noel. Matapos matupok ang mga bahay ng mga aswang, ang mga bangkay nila ay sinunog palalo hanggang sa madurog at maging abo. Sa mga sumunod na araw, kasama ang ilang militar at sangay ng kapulisan, naghukay sila sa buong lugar at mga kalapit na mga kubo. Doon ay marami pa silang natagpuan na mga bangkay. Ang iba ay naaagnas na rin. Ang iba naman ay buto na at ang iba ay bago pa lamang.
hindi ko akalain na tatay mo si Kuya Noel. 10 taong gulang pa lang daw ako noon nung iwan ni tatay si nanay para sa ibang babae. Mula noon, hindi na kami nakita ni tatay. Sabi naman ni nanay sa akin palagi niyang sinusubukan na pumunta sa bahay para makita ko. Ayaw lang ni nanay. Hindi ko akalain na sa kabila ng matagal na panahon nang lumipas, nakasubaybay pa rin siya sa akin. Sa kabila ng mga pagkukulang niya sa'yo, binuwis ni Kuya Noel ang buhay niya para masiguro ang kaligtasan mo. Ate Elisa, Kuya Gab, maraming salamat po ha. Malungkot pero masaya ako na sa wakas na bigyan na ng decenteng living si Joseph. Maraming salamat din sa tulong mo. Sa kasal namin next year, pumunta ka ha? Oo, te. Ikaw pa ba? Sige, una na ako. Naghihintay na po si nanay eh. Bye. Ingat. Ano, love? Halika na. Oo, halika na. Baka mali tayo ng flight natin pabalik ng Maynila. Ngayon, mapapanatag na rin sa wakas ang kalooban mo. Ayan, magkatabi na sila ng puntod ng parents mo. Okay na ako, love. Gaya ng sabi ko sa'yo, matagal ko nang tanggap na wala na si Joseph. Ang habol ko lang talaga, mahanap yung bangkay niya. Proud of you, love. Napakatapang mo. Sobra mo akong pinapahanga sa katapangan ng loob mo. Alam mo kung sa iba yan, hindi na siguro nila kinaya. Kinaya ko kasi nandyan ka. Thank you, hindi mo ako iniwan. Kaya bago pa tayo maiwan ng eroplano, halika na, umuwi na tayo. Dahil sa kasalanan at pagkukulang ng mga dating namumuno sa baryo namin, maraming inosenteng buhay ang naging kapalit at isa na doon ang kapatid ko. Hindi ka panipaniwala kung iisipin natin dahil sa modernong panahon ngayon, pero nangyari na ang mga nangyari. Sana nga ay isang masamang panaginip lang lahat yon para sa pagdilat ko ay narito pa rin si Joseph. Samantala kami naman ni Gabriel ay nagkaroon ng 4 na anak matapos ang kasal namin. Pareho pa rin kaming nagtatrabaho bilang mga pulis. Sa opisina na nga lang kami ngayon dahil sa pagtaas ng ranggo namin sa mga nakalipas na taon. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking kwento tungkol sa aswang at ang mga pinagdaanan ko mahanap lang ang kapatid ko. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag po nating kakalimutang i-like at share ang kwentong ito at mag-subscribe naman po tayo sa channel na ito. Maraming salamat at more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Elisa.